Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 14, 2025 and our topic is all about tatlong dahilan para makibahagi sa Lord's Supper. So our concept is all about transubstantiation. So yung transubstantiation ay ang paniniwalang sa Lord's Supper ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo, kahit na nananatili pa rin ang kanilang anyo bilang tinapay at alak. Ngunit ayon sa mga biblical na pananaw, si Kristo ay tunay na naroroon hindi pisikal kundi espiritual. So sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng pananampalataya, ang tinapay at alak ay nananatiling simbolo ng kanyang katawan at dugo bilang tanda ng tipan ng Diyos sa atin. So our Bible readings for today is all about Matthew chapter 26 verse 26 to 28, ASND version. Habang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at pinasalamatan ng Diyos. Pagkatapos, piniraso niya ito at ibinigay sa mga alagad. Sabi niya, kainin niyo ito ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang baso ng alak at nagpasalamat muli sa Diyos. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, uminom kayo lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo na nagpapatibay sa tipan ng Diyos. Ibinubuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. So, ngayon ako na tayo sa ating teaching. So, tatlong dahilan para isagawa yung Lord's Supper. So, first is yung past, revisiting the cross of Christ. So, yung Lord's Supper ay paalala ng sakripisyo ni Jesus sa krus. So, sa tuwing tayo ay kumakain ng tinapay at umiinom ng alak, naaalala natin ang kanyang katawan na ipinako at ang kanyang dugo na ibinuhos para sa ating kaligtasan. Ito ay paraan upang magpasalamat at alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan. Second is present, communion with Christ. So, yung Lord's Suppers ay hindi lamang alaala dahil ito rin ay pakikibahagi sa presensya ni Kristo. So, habang tayo ay nakikibahagi rito, is nararanasan natin yung biyaya, kapatawaran at presensya sa ating puso. So, ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya. And last is the future. Proclaiming the return of Christ. So, sa tuwing tayo ay lumalahok sa Lord's Supper, is ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa siya'y bumalik. So, ito ay paalala na darating muli si Jesus upang tuparin ang kanyang mga pangako, kaya dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at pag-asa sa kanyang pagbabalik. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is convert to Christ and be baptized. So, yung pakikibahagi sa Lord's Supper ay para sa mga tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, dapat tayo magdesisyon na talikuran ng kasalanan at sumunod sa Kanya sa pamagitan ng bautismo. So, sa ganitong paraan is tunay nating maipapahayag na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Second is confess your sin to God and to one another. So, bago tayo lumahok sa Lord's Supper, is dapat nating suriin ang ating sarili at aminin ang ating mga kasalanan. Dahil ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan sa ating puso at nagbubukas ng daan para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil yung tapat na pagsisisi ay nagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Last is commune with Christ through the Lord's Supper. So, kapag tayo ay nakikibahagi sa tinapay at alak, ito ay simbolo ng ating pakikiisa kay Kristo. So, ibig sabihin is patuloy tayong lumalago sa relasyon natin sa Kanya araw-araw. So, sa pamagitan nito is pinapalakas tayo ng Diyos upang mamuhay ng may kabanalan at pag-ibig sa kapwa. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts, our discussion, and our discussion talks about bakit kailangan nating makibahagi sa Lord's Supper. So, kailangan nating makibahagi sa Lord's Supper dahil ito ay paraan upang alalahanin yung ginawa ni Jesus para sa atin. So, ipanapaalala nito na ang kanyang pagmamahal at sakripisyo sa krus upang tayo ay maligtas. Sa pamagitan nito, nararanasan natin ang kanyang presensya sa ating buhay at napapatatag ang ating pananampalataya. So, for example, is kapag tayo ay lumalahok sa Lord's Supper, is naalala natin na pinatawad tayo ni Jesus kahit
hindi tayo karapat-dapat. So, kaya natututo tayong magpatawad din sa iba at mamuhay ng may pasasalamat. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong sakripisyo sa krus. Salamat dahil sa iyong katawan at dugo kami ay napatawad at binigyan ng bagong buhay. Lord God, turuan mo po kaming maging laging alalahanin sa iyong kabutihan. Naway sa tuwing kami nakikibahagi sa Lord Supper, madama namin ang iyong presensya at patuloy namin ipahayag sa iyong pagmamahal sa iba. In Jesus' name we pray. Amen.